Hymn number 289. Meet me there. On the happy golden shore, where the faithful part no more. Sound check. Try natin. Ready? First stanza. Sing. On the happy golden shore, where the faithful part no more, when the storms of life are over, meet me there. Where the night dissolves away into pure and perfect day, I am going home to stay. Meet me there. Meet me there. Where the faithful part no more, meet me there again. Here our fondest hopes are vain, earthlings are rent in twain, but in hell no drum of pain. Meet me there, by the river sparkling bright, in the city of delight, where our faith is lost inside. Meet me there. Meet me there, where the tree of life is blooming. Meet me there, when the storms of life are o'er, on the happy golden shore, where the faithful part no more. Meet me there. Third stanza. Where the hearts of angels ring, the blessed forever sing, in the palace of the King. Meet me there, where it is union blend, heart with heart and friend with friend, in a world that never shall end. Meet me there. Meet me there, where the tree of life is blooming. Meet me there, where the door and happy golden shore, where the faithful part no more. Meet me there. Amen. Sige ba, pag-pray tayo ni Brother Cyrus? Kahit yan na lang, bro. Maraming po salamat sa amin sa pagkakas. Praise God. Maraming po salamat po sa mga blessings po sa pangkataon po. Maraming po salamat sa pagpapakayan at sa silang ng meron po kami dito at sa pagkakataon po. Mga friends mo namin sa pangkataon po. Kami po magaling po sa amin sa pangkataon po. Kami po magaling po sa pagkakataon po. Kami po magaling po sa amin po sa pangkataon po. Sa mga wala po na rin po, kami po magaling po sa kanila po. Ito po lang ang nagdalaman sa pagkakataon. Si Kristo lang yung po. Amen. Thank you, bro. Let us sing another hymn. Hymn number 164. 164. Beneath the cross of Jesus. Beneath the cross of Jesus. Ready for stanza? Sing. Beneath the cross of Jesus, I fain would take my stand.
Stanza. Upon the cross of Jesus, my eye at times can see the very dying form of one who suffered there for me. And from my smitten heart with tears still wonders I confess the wonders of His glorious love and my own worthlessness. That's right, third. I take across thy shadow for my abiding place. I ask no other sunshine than the sunshine of His face. Content to let the world go by, to know no gain nor loss. My sinful self, my only shame, my glory, all the cross. Amen. Ano kayong blessing? Meron kayong something you'd like na pagpasalamat, encourage yung mga kapatid sa paglakad mo, no, bilang mananampalataya, or something you'd like to be thankful, mga blessing. Alam ko marami tayong blessing, di ba? Everything, material, lahat naman galing sa Diyos eh. Physical, spiritual, anything. Meron kaya? Wala? Alam ko madami. At we have time. Wala kaya? Kaya? Anything. This whole year, or personal, pwedeng ganon. Ano yung mga, meron kang blessing ate? Gusto mo mag-share? Wala kang blessing? Ano yung mga thankful ka kay Lord? Wala kayo? Yes, yes. Diba? Kawawa naman kayo. Marami kayo. Pwede rin realization, di ba? Something you're very talagang appreciative. I-appreciate yung ano ng Panginoon. Something ganon, ganito. Ako, mayroon sa amin, marami naman sa amin, pero I'll just highlight few things. Or something. Yung ano namin ni Ma'am, anniversary. 12 years na kami, Ma'am. 12 years na rin kaming kasal, di ba? Sabi nga nung anniversary ng umaga eh. Kailan ba mag-i-expire yan? Yan. Biro lang kami. Di ba? Pero I'm grateful kasi nabot pa namin yung 12 years. And we're praying na nawa, hawakan kami ng Panginoon. Ako, di ba? Yan. Faithful kami sa hanggang end. Diba? Ganun din yung mga couples. Di ba? Yun sa amin, I'm thankful sa ano. Tsaka sa... I appreciate dun sa online, mga kapatid sa Imus, na i-help nila ako na magturo. Diba? Pag Wednesday, yung iba sa inyo, hindi ko naman din kayo nire-record umattend dun eh. Kasi parang sa Imus. Pero nakaka-attend dun usually si Rena, si Jazz, yan si Angel nakaka-attend. Si Ces, yan. Sila Eunice, yan. Usually pag Wednesday, sa in a month, since siningit ko si Brother Carlo, isa na lang yung slot ko doon ng Wednesday. And the rest ay sila na. Isa-isa sila. Yeah, yun din nakakatuwa kasi meron akong katuwang doon. Siguro sometime dito rin, no? Dumating yung panahon na yung mga lalaki na nandito, palitan nyo rin ako, di ba? Kunwari, every Sunday, iba na yung preacher natin, di ba? Siguro nakaka-excite yun, di ba?
Yung iba na yung maririnig mo, Sister Marisa. Marinig din natin si Brother Perdi nga ag-preach, di ba? Mayat-mat di jay. Then the Brother Cyrus kanya Brother Gabriel. Pero it may be long way to go, pero pag-pray lang natin, no? Na balang araw gamitin din sila. Hindi man sa ano eh, hindi naman necessary na kapag nagpe-preach kayo, magpapastor kayo. Pwedeng hindi. You're just there to help me. Malaking bagay yun. Okay? You just stand as one of the men of the church. Magiging haligi ka, di ba? Para maingatan yung church. Mahalin yung church, paglingkuran yung church. Diba? Yan sa akin. Bakit iba? Blessing yan. Alam kaya? Sige, ano yung sciences? Ay, scholar po siya. Ang scholar. Kasi, during dati naman kasi nagdadak na sa hindi. Kasi, dati ako nga kasi nagdaka na ano yun. Ay, organization ko nagdaka na ng events. So, wala akong prep na kapag sa mga kasi. May exam ba? Meron ba siya? May entrance? Kasi, nagdaka ako eh. Kasi, hindi lang ako. Nag-exam pa rin pala doon. May pasado. Kailangan pasado ka? Mahirap. Pero at least thankful tayo naman. Pero may scholarship kami dito. Pero sayang. Ayan. Ano pa? Ang dami-dami mo, di ba? At least isa lang. Dalawa or few. Pero yan, thankful tayo na ano. Answered prayer, sa Lense, pinag-pray natin yung scholarship nila, di ba? Si Rena gusto lang niya magpalit ng scholarship. Pero meron na siya. Di ba? Pero pag-pray lang din natin kung mapagbibigyan pa siya ng makapagpalit. Di. Tsaka si Angel, nag-apply ka ba Angel? Ba't sila apply? I-follow mo lahat, Angel. Yung i-follow mo yun, PG. Okay, at least thankful tayo na answered prayer din kaya Then yung iba natin, lalo na yung colleges, pag-pray natin. Ayan, pero pag-pray natin si Brother Jaybert at si Sai, Lord willing, next year, sila naman yung, sila naman yung papasok sa college, mag-entrance exam sila sa ministry. Kaya pag-pray din natin na maging okay yung result. Mga yan, IT. Na. Okay. Yung iba, sinong mayroon pang prayer request? Thanksgiving. Very seldom tayo mag-ask ng Thanksgiving. Pero I'd like to take this time na Sister Ren, ano yung Thanksgiving mo kayo dyan? Sa kanila si Kini? Last Friday. Tama. Pagyaman ng piniapo. Amen. Amen. Minsan okay din yung yung reunion, diba? Maybe parang siguro minsan mahirap pagsabayin di ba? Pag nandito kayo, pero sabay yung reunion. Yeah. Pero kapag free yung time, di okay lalo. May mga ganun minsan reunion linggo. Pag pray nyo lang, hindi naman ako di sasama yung loob ko pag ma-absent kayo.
Kasi may mga ganong cases din. Pero nonetheless, kung nagkakaroon tayo ng opportunity na ma-meet yung mga relatives natin, tapos sila ay ma-sharean, yun din ang blessing. Or even realize more about God. Diba? Ay, baka meron pa. Meron pa? Isa pa. Baka meron pang may blessing. Gayon. Sister, ano daw? Swerte. Thanksgiving. Sige. Nakuha din. Tapos, ano pa yung may isang scholarship na kami na nakastatensya yung mga Pero pipili siya ngayon. Mga may pinisan ko, ate, yung mga maalala ko na kanina. Ang iba-iba din, parang Dalawa maalala sis. Yakang mo tapak, hindi ba? Dahil ka ako pinili. Kaya ano, yakang mo lang minsan sa mga tao. Anong kapag pipiliin? Kasi they first sem ba, hindi nasa pinatawag mga employment na first year. Ano hindi ka, first year ko na nag-apply? Marami na, bigyan yung focus ko yung kaya yung dokumenta, parang kami TUS, WDP, sa'yo na siya. Hindi ko ang kita, ito na lang ako ba? Ano, basta nung minatid ng 1 years ko. Hinayin na sa hinayin ko, so nakatako ang araw mo. At least kapag piliin nyo na lang yung isa. Yung mas malaki ang pipiliin. Okay lang yun. Sabihin nyo na lang dun sa na ika-cancel nyo. Pero blessing, at least answered prayer din sa kanila. Dapat nag-pray din natin. No? Sana matanggap siya. Ayan. Sa sarap ng problema, may pastor. At least, blessing. Malaking bagay, no? Pag-pray nyo din yung iba. Si Hannah din, si Abby rin, di ba? Mag-exam na rin pala. Pag-pray nyo rin si Abby, si Jay Bert, saka si Sai. Sila yung mga upcoming colleges. Okay. Yun pa. Third year natin, malapit na. Okay. Pero anyway, I'm happy na sa mga blessing ng bawat isa. Alam ko yung iba siguro, many to mention, di ba? Pero let's have time, next time na marinig din natin. So tayo ng hymn number 68, Rescue the Perishing. Rescue the Perishing. Hymn number 68, English. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Wala. Let Say, yun naman. Ito na yung charge mo. Ito, kamila. Try natin. First stanza. Hymn number 68. Ready? Sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful.
niyo po sa Acts chapter 18, verses 24. Sa Acts 18, verses 24 hanggang 28. And then babasahin natin yung Acts 19, verse 1. Okay? Pero Acts 18 tayo, verse 24. Ang sabi rito, ngayon, ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos, na isang Alejandrino sa lahi at taong Yan. Okay na po, brethren? Okay na po, Pastor. Okay. Kasabay natin sila. Sinabay ko yung online nag-ano sila, celebrate din tayong lahat, di ba? Nung nakaraan. Pero sa Acts 18 verses 24 ang sabi, ngayon ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos na isang Alejandrino sa lahi at taong marikit mangusap ay dumating sa Efeso at siya ay makapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa'y may maningas na spirito ay kanyang sinalita at itinurong maingat ang mga bagay na tungkol kay Jesus, na ang nalalaman lamang ay ang bautismo ni Juan. Limited pa yung alam niya about Jesus, no? At siya'y nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapwat nang siya'y marinig ni Priscilla at ni Aquila ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon na lalong maingat, or in-expound lalo sa kanya daw, more perfectly. At nang ibig niyang lumipat sa Akaya, for a particular time nagstay siya sa Ephesus. And then pagkatapos nun, inibig daw niyang lumipat sa Akaya, doon sa Corinth. Ay pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sila'y nagsisulat sa mga alagad na siya'y tanggapin. Nagbigay ng recommendation letter. At nang siya'y dumating doon ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat may kapangyarihang dinaig niya ang mga Hudyo at hayag na ipinakilala sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Chapter 19 verse 1, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto. Okay? Actually dito may part na dumating din si Pablo. Okay? Around naman doon sa Ephesus. Pero si Apolos ay naroon na siya sa Corinth. Pray po tayo. Lord, we thank you sa gabing ito. We pray for understanding. We pray for guidance. As we study your word, give us insight, give us humility, give us teachable spirit ngayong gabi. Give us clarity sa aming mga isip at puso. Gayon din ako, Panginoon, as I deliver your word. And give me conviction, grace, and mercy as well, Panginoon. Bless your people tonight. Bless us all. And we pray ang inyong spiritong kumilo sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo kaming turuan para malaman namin from your word ano yung mga bagay na nakalulugod sa inyo at nais po ninyo na gawin namin para sa inyo, para sa inyong kapurihan. Help us to live for you and to worship you, to love you more and more. Lalo po ngayong 2026. Nawa, Lord, ay mag-grow kaming lahat spiritually. Po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus Kristo. Amen. Ang title po ng aking message ay A Resilient Pastor. Okay? Sinabing resilient, di ba? Siguro, first time nyo marinig. Pero ito daw yung ability na mag-bounce back kahit daw dun sa mga event na hindi magaganda. Okay? Yung mga hindi magagandang situation. Yun daw ang idea. Yung parang kumbaga, kahit nahirapan or bumagsak, kaya daw niyang bumalik. Magpapatuloy pa rin daw siya. Mag-i-endure pa rin daw siya. Dito makikita natin, siguro mamaya mas lalo natin makikita kasi nakita natin yung beginning ng ministry ni Apollos, pero actually kung aalamin natin yung nangyari sa buhay niya, dito sa part na to makikita natin na hindi pa buo yung pagkaalam niya about kay Lord Jesus Christ, pero meron na siyang alam. Alam niya yung baptism ni John, di ba? And then in-explain ni Priscilla and Aquila yung about sa gospel, ano yung nangyari sa Panginoong Kristo, na nampalataya siya doon, naintindihan niya yung mga yon. Then later on, siya ay lumipat from Ephesian Church, lumipat siya doon sa Corinthian Church, di ba? Pagdating niya doon, tinulungan niya yung church, naging tagapagturo siya doon. Kaya lang, habang siya nagtuturo, dumating yung panahon na nagkaroon ng problema sa Corinth.
Yung iglesia sa Corinth nagkaroon ng division, di ba? Nagkaroon ng paghahati-hati. Yung mga tao naging favor kay Paul, may mga tao na favor naman kay Apollos. Nagkaroon sila ng mga favorite. Ay, favorite ko si Apostle Paul. Ay, di ko type yung style ni Apollos. Mas gusto ko mag-preach si Paul. O kaya naman, mas gusto ko mag-preach si Apollos. Naging ganun yung mga tao doon. To the point na yung pag-aaway nila, actually hindi naman pag pinansin natin, Pastor, ano yung issue nila sa church? Something ba yan na doctrinal? Actually, hindi. Hindi doctrinal yung issue nila. Ano yung issue nila? Preference lang. Hindi type ng isang grupo, yung isa pabor sila kay Paul. Hindi ko alam kung issue sa kanila yung itsura, I don't know. Pero they are walking as in the flesh doon sa ganun nilang ginagawa. Sabi ni Paul, carnal kayo, yung ginagawa ninyo. Mali daw yan. Okay? Kasi pag binalikan natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4, sabi doon, for while one saith, I am of Paul. Ganyan sa Corinth ito. Sabi nung isa doon, o nung isang grupo, I am of Paul, and another, I am of Apollos. Sabi ni Paul, are ye not carnal? Who then is Paul? Sino ba si Paul? And who is Apollos? Diba? But ministers by whom ye believe. Parehas lang naman silang lingkod Huwag kayo dapat magkaroon ng favorite kasi yung dalawang yan, hindi yan magkalaban. Sila ay iisa lang, iisa yung kanilang pinaglilingkuran. Sabi nga dito I have planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God gave the increase. Nakita niyo yung part ng dalawang minister na to? Si Paul daw yung nagtanim, pero ang nagdilig daw o ang nagpatubig ay si Apollos. Makakatawa dito makita, yung part ng mga ministers, hindi sila nagko-compete. Kay Paul tsaka kay Apollos, walang competition between them. Ang problema dito, yung mga tao, nagkaroon sila ng favorite. Hindi natin alam exactly, Pero alam niyo po ba, because doon sa heat ng issue, doon sa Corinth, kailangan umalis ni Apollos. May time na si Apollos ay umalis doon. Nakalagay dun sa 1 Corinthians 16 verse 12, as touching our brother Apollos, sabi ni Paul, I greatly desired him to come unto you with the brethren. But his will was not at all to come at this time, but he will come when he shall have convenient time. Imagine, nagkaroon ng faction, nagkaroon ng division, itong si Apollos ay minabuti na umalis. Tapos nung tinulatan siya ni Apostle Paul, pinababalik niya, sinabihan daw pala niya, balik ka na, okay na yung issue doon, hindi na sila nagtatalo-talo. Pero sabi ni Apollos, hindi mo na ako babalik, saka na pag medyo convenient time. Hindi dahil masama yung loob niya, pero mukhang hindi talaga pwede at that time. Sabi niya, pag okay na, saka ako makakarating dyan. Pero dito, na makikita lang natin na itong si Apollos ay sa ministry, hindi siya parang smooth sailing lagi, di ba? Wala namang ministry yung ganun We're happy. Ako, lagi ko nababanggit, I'm happy dito sa ministry natin dito. I'm able na, baga may mga issues tayo, mga problema, pero hindi ganun to the point na talagang halos ma-stress ako, di ba? Na sumama yung loob ko, umiyak ako, di ba? Wala pa namang ganun mga kapatid, okay? I'm assuring you as well. To the point na iniiyak ko na kayo, di ba? Ang hirap naman pag gano'n, yung pastor nyo umiiyak dahil sa inyo. Ewan ko lang kung gusto nyo, di ba? Pero wag sana, okay? Pero dito nakakatuwa na sa church ng Corinth, nagkaroon ng issue, umalis si Apollos. Pero alam niyo po ba, bagaman hindi binanggit sa scripture kung bumalik kaya siya pastor talaga, pero maraming mga nabasa ako, but this is extra biblical accounts, na kung saan mayroon nagsabi na si Jerome, historian ito sabi niya, Jerome states that Apollos was so dissatisfied with the division at Corinth that he retired to Crete with Zenas, and that once the schism had been healed by Paul's letters to the Corinthians, Apollos returned to the city and became one of their elders. Sabi rito, tradition assigned him to be the bishopric of Duras of Iconium in Phrygia or in Caesarea. Bumalik din siya eventually. Pero this is from extra biblical account, hindi na from the Bible, from history na. At ang nagsabi ay si Jerome, sabi niyang ganon. Pero may mga nabasa ko ibang mga readings, ibang mga articles, based din sa pag-aaral nila, they believe, they say, na nakabalik din talaga daw si Apollos. Pero nakakatawa, kung isipin natin, yung church din na pinuntahan ni Apollos, yung kanyang lugar na nagbi-minister siya, dumating din time na may nagka-problema sa church. Ang hirap ng situation nila.
Di ba? Makita mo sa ministry na talagang ganun pala. May mga pumapasok na problema sa church. Pero itong si Apollos, nung naayos na, bumalik na rin siya doon. Kasi nakalagay sa Titus 3:13 bring Zenas the lawyer and Apollos and their journey diligently that nothing be wanting unto them. Baka isipin natin, ay umalis pala siya Tapos sinulatan siya ni Apostle Paul. Ano yun? Hindi na siya nagsiserve? Hindi po. Nakalagay sa Titus 3:13, magkakasama sila ni Zenas the lawyer. Yan. Ano yung ibig sabihin nun? Nasa ministry pa rin si Apollos. Sa iba nga lang siya nagbi-minister. Sa iba lang siya nagtuturo. Ganun ang kanyang ginagawa, no? Pero nakakatuwa lang isipin, no? Kahit may mga sigalot na na-experience siya sa ministry niya sa pagtuturo, nagpapatuloy si Apollos. Resilient. Diba? Ano yung resilient? Nag-endure. Patient siya. Nandun yung idea nun, diba? Pero balik na dun sa ating text, yung sa Acts chapter 18. Ngayong gabi po, gusto ko tignan natin itong lalaking ito. Paano siya naging productive at naging kagamit-gamit para sa Diyos. Tapos nakita natin si Apollos, no? Ang sabi doon nung siya daw ay nakarating sa sa Corinth, naging blessing daw siya. Okay? 'Di ba? Yung mga tao, mga kapatid na tinuruan niya, nag-grow. Yung mga tao na unbelieving, na convinced, tinatry niyang i-convince from the scriptures na si Lord Jesus daw yung Messiah na matagal na nilang iniintay. Nakakatawa to, itong lalaking ito na very talented, very gifted, di ba? Pero alam niyo po ba, hindi lang natin siya makikilala doon sa nung nagka-problema na yung church sa Corinth na he's resilient. Marami pa tayong bagay na pwedeng malaman o malaman na katangian niya tungkol dito sa lalaking ito, no? Ang titignan natin dito is yung mga katangian ni Apollos, okay? Ngayong gabi na kung malalaman natin, ma-encourage nawa tayo na gayahin natin, di ba? Lalo ngayon, hindi lang sa taong ito, pero sa taon din na darating, ngayong 2026. Yan. Balik kayo dun sa ating passage, mga kapatid. Sa Acts 18, verses 24. Okay? Ang sabi dyan, and a certain Jew named Apollos. Okay, yung mga walang Bible, pakibigyan na lang Kindly i-share na lang natin. Okay? Tignan natin dito yung profile ni Apollos. Pag sinabing profile, a short description of someone's life, work, or character. Or pwede natin tignan itong pag sinabing profile, it could be said na ito ay tungkol dun sa information o ng buhay ng isang tao. Okay? Ang bababasihan natin ay yung Bible, okay? Itong portion na ito. Makikita natin dito yung kanyang profile. Katulad din ito nung pinag-aralan natin last time, itong si Apollos, very rarely din siyang banggitin. Katulad din siya ni Archippus. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, especially sa mga kapatid sa online, for the past midweeks or yung every time na yung pag-aaral din namin dito is in regard dun sa mga pastors, no, inaaral natin. Para kumbaga continuation pa rin ito nung November Nalala nyo? Yung woman pastor, di ba? Para siya nakakonect doon. Okay? Kaya somehow, tignan natin muna itong sino ba tong lalaking ito? Sabi diyan sa verse 24, named Apollos. Yung pangalan niya ay Apollos. Pero sabi dito, siya daw ay isang Jew. Pag inisip mo, yung pangalan niya ay Greek, pero yung lahi niya ay Jew. Hindi ko alam kung bakit siya pinangalanan ng magulang niyang Apollos. Nahango doon sa pangalang Apollo, di ba? Kasi usually, kapag tayo nagpapangalan, lalo na nung sa time nila, may reason bakit sila nagpapangalan Usually, kapag napansin niyo sa biblical characters, nagpapangalan sila ng kanilang mga anak, na yung ipinapangalan nila nakarelate sa kung sino ang Diyos. Diba? Ganun yung ginagawa. Usually, ganun Pero dito, kakaiba, kahit ako, di ko maintindihan Bakit yung magulang niya, pinangalanan siya na Apollos, samantalang, ito ay nakakonect doon sa Greek mythology. Diba? Si Apollos. Kung di po kayo aware, yung Greek mythology, ito po ay mga stories na tungkol doon sa mga deities or mga Diyos-Diyosan, mga itinuturing nilang mga heroes or mga monsters daw doon sa Greek
or sa Greece. Ganon yung idea nila dito mga kapatid. Yung Greek mythology ay iba't ibang stories. Malaking koleksyon ng iba't ibang stories. At itong si Apollo ay part ng Greek mythology. Okay? Sabi nga, Apollo is one of the Olympian deities in ancient Greek and Roman religion. Yung Greek mythology at Roman religion ay halos magkaparehas. Trinay kong tignan yung Roman mythology, yung name ni Apollos is the same. Okay? The same yung pangalan nila doon. Pero nonetheless, ito daw na si Apollo is the son of Zeus and Leto, kasi L-E-T-O, hindi ko alam, pero babae yun. And the twin brother of Artemis, goddess of the hunt. Ito daw si Apollo ay kapatid ni Artemis, na yung ibang sabi, siya daw ay si Venus. Okay? Sila daw ay part ng Olympian deities. Ano yung Olympian deities? Sa ancient Greek religion mythology, the 12 Olympians are the major deities of the Greek pantheon. Yung listahan daw ng Greek mythology ng mga pinaka-main gods nila or goddesses, yung 12, kasama daw dyan si Apollos or si Apollo. Ganon yun. Sabihin, kinikilala talaga yung si Apollo. Pero ako hindi ko maintindihan. Bakit pinangalanan ng magulang ni Apollos yung anak nila na Apollos? Hindi ko alam. Sa pagbabasa ko kasi trinay kong makilala itong sino ba yung si Apollo na yan? Sabi, nire-recognize daw siya about sa kanyang skills, archery, music, dance, truth and prophecy, healing and diseases. Sabi nga daw siya daw yung the sun and light, poetry, and more. Ganun daw yun nila kinikilala. Okay? Para ko baga multi-skilled itong lalaking ito, matalino yung itong lalaking ito. Hindi ko alam kung fascinated ba yung tatay ni Apollos at pinangalanan niyang ganon. Yung anak niya na hango doon kay Apollo, ginawa niyang Apollos. Hindi ko alam. It's just my speculation. Pero hindi malinaw kung bakit. Pero may mga iba tayong pwedeng malaman dito kay Apollos, aside doon sa kanyang pangalan na Apollos. May mga nabasa ako na sa Romans 16:10, salute Apelles, sabing ganon, approve in Christ. May mga nagsasabi, mga scholars, siya daw yung binabanggit doon ni Apostle Paul na sa Romans 16:10 na Apelles. Pero yung spelling ng kanyang pangalan ay somehow iniba, ginawang Apelles. Ang sabi ng mga scholars, si Apollos yan, sabi nila ganon. Pero hindi rin natin masabi. Okay? Pero nonetheless, there's something na makikita natin. Yung lalaki dito, ang pangalan niya ay Apollos. Okay? Pangalawa, makikita natin yung kanyang citizenship. Sabi rito sa verse 24, and a certain Jew, sabi niyang ganon. Diba? Bagaman Jew siya, ang name niya ay Greek. Bagaman ang name niya ay Greek, pero yung descent, yung lineage niya, yung lahi niya, siya ay pure Jew. Okay? Galing siya sa Jewish lineage. Yung nanay at tatay niya ay both Jews. Okay? Jew talaga siya. Hindi siya hap-hap. Hindi siya ganon. Pure Jew siya. Hindi lang natin nakita yung pangalan niya, his name, his citizenship, his birthplace. Ang ginaw and a certain Jew named Apollos born at Alexandria. Diba? Para kayo nagbabasa ng resume, di ba? Curriculum vitae pag nag-a-apply or sa yung mga normal na trabaho, minsan biodata, di ba? Parang ganun yung binabasa mo. Sabi niya birthplace, sa Alexandria daw siya pinanganak. Alam niyo po ba yung Alexandria daw ay Alexandria of Egypt ito, ha? Yung Alexandria of Egypt, sabi, was built by Alexander the Great. Masakop ni Alexander the Great. Kung mahilig kayo sa history, ma-appreciate nyo to. Pero dumating yung time na nasakop yung Egypt ni Alexander the Great, nagtayo siya doon ng isang city ng pangalan ay Alexandria, at yung city na yan ay naging metropolis ng Egypt, na kung saan yung mga hari daw nandyan, katulad ni Alexander the Great. Okay? At kung saan, yung lugar na yan, bagaman center yan na kung saan nandyan madalas yung hari, tapos yung lugar din na yan, na metropolis, kumbaga sentro. Isipin nyo na kung saan yung mga commerce, mga businesses, saan yung maraming tao,
maraming transaction, maraming produkto, parang mga mall sa time natin, maraming government agencies, maraming mga warehouses, ito yon. Alexandria in Egypt. Maraming schools, yan yun. Okay? Maraming amusements, yan yun. Yan daw yung lugar ng Alexandria. Pero ang sabi diyan, marami daw mga Jews ang nandiyan kasi nakalagay din dun sa Acts 6:8, Acts 6:9. Then there arose a certain of the synagogue which is called the synagogue of the Libertines, the Cyrenians, and the Alexandrians. Ayan. Doon pala sa lugar ng Alexandria, kahit foreign country yan, nakapag-build daw yung mga Jews doon ng synagogue. Ewan ko lang kung maalala ninyo, no? Kapag nagbibuild yung mga Jew ng synagogue, usually it requires a particular number of families, di ba? At least, I think, 10 to 12 men yung dapat involved doon. Sila yung magsasabi na magtatag tayo rito ng sinagoga para sa pamilya natin, sa atin, saka sa anak natin, mag-gathering tayo dito. Ganun yung ginagawa nila. Pero at least daw dapat 10 to 12. Pero alam niyo yung lugar na ito, this is a place na talagang famous. May nabasa ako eh. It was famously known as a premier center for learning in the ancient world. Kung naghahanap kayo ng matatalino, kumbaga sa time nila natin, mga PhD, dyan daw kayo makakakita. Alam niyo kung bakit? Primarily due to the great library and the museum which attracted scholars, fostered scientific discovery. Kumbaga, center for learning yung Alexandria during that time. Yan yung lugar kung sa pinanganak si Apollos. Aside doon na talagang center for learning yan, dahil may mga museums, may mga library daw dyan, yung collection ng books, ang dami daw dyan, galing sa iba't ibang lugar. Yung lugar din daw na yan yung lugar kung nasaan maraming philosophers. Isa na si Philo of Alexandria. Trinay ko lang ito makita kasi as I read, gaano ka-famous yung lugar na ito, nadaanan ko yung si Philo na isang bagaman siya ay Hellenist Jewish. Ibig sabihin, Jew siya pero nagsasalita siya ng foreign language. Okay? Hindi ko lang kung marunong siya magsalita ng Hebrew. Pero sabi siya daw si Philo or Philo of Alexandria ay isang philosopher. Okay? Yun daw yung lalaking ito. Sikat yung lugar na to. Okay? Yun lang yung gusto kong makita natin sa lugar na ito. Pero baka may tanong ninyo, no? Pastor, nagkita kaya sabi mo, pinanganak doon si Apollos. Tapos sikat yan. Meron pa lang si Philo of Alexandria na nag-exist. Paano yun? Nagkakilala kaya yung dalawang yan? Hindi natin alam. Walang tayong makitang evidence or accounts na kung saan magsasabi na nagkita si Apollos tsaka itong si Philo. Kasi kung isipin niyo mga kapatid, si Philo daw, magaling daw talaga ito. Pinanganak siya eh. Tapos nakita ni Priscilla na Aquila yung giftedness niya. Nakita naman natin yung passages kanina, di ba? Doon sa tingnan niyo sa verse 24. Sabi siya doon yung lalaki na eloquent man and mighty in the scriptures. Tanungin mo siya about sa Bible. Kaya kanyang sagutin. Explain mo nga ito, sagutin ka niya. The way siya mag-explain, makikita mo na, galing ito. Gifted talaga siya. Kaya kung isipin natin, Diyos siya, tapos sasabihin natin, si Apollos, tapos pinanganak siya sa Alexandria, sa mo, may idea ka eh. Itong lalaking ito, mataas yung kanyang educational background. Di ba ganun pag-profile, nagbabasa kayo ng curriculum vitae. Personal, birthplace, mga ganun eh. No? Natutuwa nga kay Apollos eh, kasi saan ka nag-aral? Kasi ang sabi rito, he was an eloquent man and mighty in scriptures. Came to Ephesus, sabi niyang ganun eh. Sabi daw ni Luke, yung nagsulat ng Acts. Ang kwento ni Luke, most likely nag-meet sila siguro ni Apollos. Nung sinulat na ni Luke itong Acts, kinuwento niya yung mga na-experience niya. Kinuwento niya yung part na lalaman niya about kay Paul, tapos kinompile niya lahat yun. Ganun ang nangyari itong Book of Acts. Kasi si Luke yung historia na nagkwento nito. Na-meet niya marahil itong si Apollos. Saan ka pinanganak? At then ang binanggit niya dito about kay Apollo, siya daw ay eloquent man. Na ang ibig sabihin, I learned.
Pag sinabing eloquent, hindi about dun sa pronunciation na, wow, ang galing nito mag-English Parang islang-islang pa yung pronunciation niya. Hindi ganun ang ibig sabihin ng eloquent. Ang ibig sabihin ng eloquent ay talagang, siya daw ay aral, learn. May pinag-aralan daw yung lalaking ito. Nakakatuwa nga kasi, itong lalaking ito, he was highly educated, tapos gifted pa siya. Magaling pa siyang magsalita, di ba? Kumbaga kung isipin natin, pinanganak siya sa Alexandria, marahil doon din siya lumaki, talagang nag-school siya. Imagine na doon ka sa lugar na naman nandun yung mga philosophers, nandun yung maraming books. Magaling siya kung isipin natin. Pero nakakatawa dito, binigyan siya ng Panginoon ng kakayanan with natural endowments. Magaling siya, skilled siya, maganda yung lugar na kung siya ni-raise ng Panginoon. Nandun yung best schools, nandun yung best instructors, nandun yung large libraries, di ba? Talagang natuto siya. Hindi lang sa academic aspect, pero lalo na sa knowledge dun sa scriptures. Kasi kung isipin nyo kanina, di ba mayroong mga synagogue doon sa Alexandria? Required sa kanila, bata pa lang, tinuturuan na nila ng Word of God. So naaral niya yon. Tapos, most likely, nag-aral pa siya ng ibang knowledge. Nandun lahat ng books. Kumbaga, aware din siya doon sa philosophy. Diba? Pero ang sabi dito, eloquent man, learned daw siya. And then ang sabi din, siya daw ay mighty in the scriptures. Nakita niyo yon? Sa academic, learn, graduate, parang ganun eh. Pero pagdating doon sa scriptures, sabi dito, mighty. Grabing, ano naman yan? Description about kay Apollos. Anong ibig sabihin ng mighty in the scriptures? Ang ibig sabihin, he was well instructed in the Old Testament. To the point, kaya niyang i-explain. Ang ganda nung yung pag inisip natin, ang ganda ng ni Apollos. Bakit? Meron siyang profound understanding about sa Old Testament. Naintindihan niya, nakilala niyang Panginoong Kristo na ipinangako ng Diyos. Kahit limited pa yung knowledge niya doon sa preaching pa lang ni John, inaccept niya ng Panginoong Kristo na napalataya na siya. Profound yung understanding niya sa mga prophecy. Malawak. Pero higit doon, nakakatawa, itong lalaking ito, marami rin siyang alam. Bakit? Yung lugar kung saan ni-raise ay lugar ng mga philosophers. Yung word dito pala na mighty in word, ginamit din ito kay Lord Jesus. Doon sa Luke 24:19, sabi ng Panginoon Kristo daw concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word. Si Apollos daw, mighty in scripture. Si Lord Jesus, mighty in scripture. Anong ibig sabihin? May profound understanding dun sa scripture. Paano nga naman? Kasi nga siya yung Diyos. Naiintindihan ng Panginoong Kristo yun. Kaklarify ko lang may nabasa ako. Yung pag sinabing, this is from Matthew Henry. Okay? Sabi ni Matthew Henry, one of the commentators. Ang sabi niya, yung about sa mighty in scriptures, the fact that he is mighty in the scriptures does not mean that he is able to quote long passages of text. Hindi necessary nang ibig sabihin kaya niya raw mag-recite ng mahabang verses. Though, pwede daw kaya niya talaga ni Apollos. Pero yung word daw dyan na sinabing mighty in scriptures, ng idea daw dyan, that he knows the context of scriptures and understands its meaning. Ang ibig daw sabihin, naiintindihan daw talaga ni Apollos yun. Yung context, yung meaning ng words, yun yung meron siya. Alam niyo, ito, mahalaga tong part na to. Doon sa mga nag-aaral ng Bible, kung kayo nag-aaral, mahalaga na maintindihan niyo din yung context, yung kabuuan ng binabasa ninyo. Yung naunang passages, yung mga sumunod na passages, yung tinuturo or intention ng buong book, dapat inaalam mo yon para malaman mo yung specific interpretation ng isang passage o yung meaning ng isang passage. Di lalo pa yung mga nagpipreach. Mahalaga na maunawaan ninyo yung salita ng Diyos, yung context ng pinag-aaralan ninyo. Nangyayari lang yan kapag talagang nagbabasa kayo mabuti. And at the same time, yung practice nyo is you diligently and systematically na nag-a-approach kayo o nag-aaral ng Word of God. There's no shortcut dito. Hindi mo yung magagawa ng shortcut.
Si Apollos, he took time na aralin talaga yun. Mula bata hanggang lumaki siya. So, the same way with us, mga kapatid. There's no shortcut. We need to study. Magbasa, mag-meditate, mag-pray, magbasa ng ibang kung anong readings. Pwede kayong magtanong din sa akin. Diba? Ganun eh. Pero baka maligaw kayo, baka ma-misled ko kayo. Okay? I'm not saying na kapag, Pastor, kapag ano lang pala eh, parang baka ang isipin ninyo, baka ganitong isipin mo, pag mapapastor pala o magpe-preach, dapat graduate, di ba? O dapat educated. Not necessary. Mahalaga, you have the understanding dun sa binabasa mo, dun sa scriptures. Kasi may kapangyarihan ng Diyos para turuan ka eh. Yung mga disciples, di nga sila graduate per se ng college kung tutuusin eh. Pero hindi sila mahina ang ulo kasi mga fisherman ito, para silang mga seaman. Nag-gauge nila, ay alam ko kung gaano na tayo kalayo. Yung layo nila dun sa pangpang. Alam nila yung galaw ng mga stars, masyado na tayong malayo. Sundin mo yung star na yan, makakabalik tayo doon. Alam nila yon. Hindi ibig sabihin na na requirement talaga yung mahalaga, meron siyang sapat na kaalaman, di ba? Mayroon naman kung magturo, din naman nakakabasa. Nakawa nyo? Siguro kahit yung basic skills required, di ba? Yung reading, yung comprehension, yung analytical, critical thinking skills, logic, dapat meron somehow niyan, di ba? Hindi naman pwede. Pero I'm encouraging yung mga kalalakihan, lalo na. Pero, needless to say, may mga preachers po na good preachers, pero hindi sila talagang graduate. But they have the skills and intelligence. Okay? Kaya nilang i-acquire yung degree kung tutuusin. Siguro, hindi lang napagbigyan. Pero gifted na sila, endowed na sila ng kaalaman, binigyan na talaga sila ng Diyos. Kaya able silang makapagturo. Okay? Baka, at least, correct ko lang ha. Diploma isn't required. Okay? Pero kung sakali mang may pinag-aralan ka, hindi okay din. Siguro, I'm expecting marunong kang magbasa, di ba? Alam mo mag-explain. Iba yung pag-aaral pa lang yung pag-aaral ng study, yung interpretation. Inaaral mo yung grammar, yung syntax, yung context. Iba pa yung magde-deliver ka ng sermon, yung mag-explain ka. Minsan may mga matalino, di ba? Pero nahirapan mag-explain. Hindi sila good na mag-deliver ng kanilang mga nasa thoughts. May ganun po. Meron naman, able sila, di ba? Nalala niyo, minsan magkukwento magulo. Sige nga, kwento mo nga, di ba? Ganon. Ganito, ganyan. Ang gulo-gulo mo magkwento. Halo-halo kasi din sa, alam niya, pero hindi niya mai-explain ng maayos na maganda yung pagkakasunod-sunod. Diba? May mga ganun in regard sa speaking skills. Okay? Pero si Apollos, articulative. Yun ang ibig ko sabihin. Anong articulative? Yung kaalaman niya, broad yung alam niya about sa scriptures. Mighty in scriptures nga eh. Tapos, ang galing, kaya niyang i-explain ng malinaw sa'yo. Halika rito, Rena, sis, papaliwanag ko sa'yo ang ibig sabihin nito. Ganun siya. Ito yan. Ito yung part na to, ang ibig sabihin yan, ito yun. Tapos, itong ibig sabihin yan. Tingnan mo, pupunta natin dito sa part na to. Yan, maliliwanagan ka na. Kasi ito na yan, yung ibig sabihin yan. Natupad na yan ganito. Ganon siya. I-explain niya sa'yo. Pero nakakatawa, no? Na ganyan si Brother Apollos. Hindi lang yung kanyang educational background yung nalaman natin, yung kanyang pangalan, di ba? Yung kanyang birthplace, yung kanyang citizenship, pero malaman din natin dito yung kanyang noble personalities. Pag sinabing personalities, yung character. Okay? Ito, bago natin iwanan ito, kasi pag pinansin natin, sabi daw, mighty in scriptures daw siya. Nalaman ko lang ito baka itanong ninyo pala, ilan taon na si Apollos yan most likely? He was around 30 years old daw. Nung na-meet daw siya ni Priscilla and Aquila, he was around 30 years old. Okay? Kaya natin dito, pero something na gusto kong makita natin, itong si Apollos, he has love for learning. Anong katangian niya? He has love for learning. Gusto niyang matuto.
Di ba kayo na-amaze? Kung tutuusin, master niya na nga yung, di ba? Old Testament, alam niya. Marami na rin siyang nalaman philosophically, na alam din niya eh. Pero nakakatawa kay Apollos, nung na-meet niya si Priscilla and Aquila, nakikinig pa siya, di ba? Gusto pa niyang matuto. Lalo na kung ang pag-aaralan niya ay mga bagay patungkol sa Diyos, handa siyang makinig. And that's the question sa iyo, sa atin. May desire ba kayo na matuto pa? Do you have desire to know more about God? To know something, may ganun ka bang desire? Kasi pag wala, hindi ka talaga matututo. Pero it's good na mayroon kayong desire. Lord, give me desire to know you more. To know more about things. Diba? Sabi nga ng Proverbs 2 My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear, ilalapit unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest. Nakita mo yan? Yung word daw ng Diyos, dapat daw i-receive natin, itago natin, ilapit natin yung tenga natin, i-apply daw natin yung heart natin sa pag-unawa, iiyak daw natin. If thou criest after knowledge, kung hihingi ka daw, and liftest up thy voice for understanding. If thou seekest, kapag hahanapin mo daw, ang sinasabi dito yung desire, umiiyak, tumatawag sa Diyos, Lord, teach me something, show me something, I want to learn something. Sabi dito nung proverb, yung sumulat ng proverb ni Solomon, kapag ganun daw yung heart mo, if thou seekest her, na parang silver, and searches for her, as for hid treasures. Ano to? Metaphor ito. Pag kayo naghahanap ng treasure, di ba, maghuhukay ka, ililabor mo talaga, papawisan ka talaga. Ganun yung idea kapag tayo daw nagsisik kay God, kung gusto natin siyang makilala pa, hanapin daw natin sa word na parang treasure. Hindi yung mababaw lang lahat yan eh. Spend time, dig in, study. Yun ang ibig sabihin dito. Sabi dito, then shall thou understand the fear of the Lord. Then you shall understand yung wisdom ng Diyos. The fear of the Lord and find knowledge of God. Then makikita mo yung pagkaunawa sa Diyos. Itong lalaking ito, hindi lang siya may love for learning. Doon sa verse 25, balik kayo doon sa Acts 18:25. Let's move on doon sa passages natin. Sabi doon sa 18:25, this man was instructed in the way of the Lord and being fervent in the spirit. Sabi diyan, fervent daw yung spirit niya. Ang ibig sabihin ng word niya na fervent ay zealous, maalab, ardent, nagniningas sa spirito. Yung puso daw niya, yung spirito daw niya, yung pagkatao niya, nagniningas daw siya. Gusto niyang maglingkod sa Diyos. May ganun siyang zeal. Nung narinig siya ni Priscilla and Aquila, yun ang nakita nila habang siya nagtuturo. May mga nagtuturo parang wala lang, di ba? Yung parang tinatamad. Di ba, minsan may ganon, okay, punta kayo sa ganito, okay, basahin nyo, isa-isa natin, di ba? Sa classroom, parang ganon may tinatamad. Pero siya kapag nagtuturo, makikita mo nandun yung feelings niya. Doon yung emotion niya, di ba? Nalala ko tuloy yung sana with feelings and emotion, di ba? Sabi niya ganon. Lahat, baga, dalang-dala siya nung tinuturo niya. Ganon daw si Apollos. Andun yung inspired daw siya ng banal na spirito. Of course, alam natin mga kapatid, yung spirito ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng zeal, ng alab. Ganon daw yung na-experience ni Apollos during this time. Bakit? Tingnan niyo, habang nagtuturo siya sa mga tao, gusto niyang i-share yung word of God. Bakit? Gusto niya yung mga tao manampalataya din dun sa kay Jesus na tanging tagapagligtas. Andun yung zeal niya kasi gusto niya yung mga tao sa paligid niya masave. Makinig kayo. Hindi ko alam kung talagang mararamdaman mo siguro sa pagkasalita niya pag narinig mo siya. Grabe naman ito. Ramdam na ramdam ko yung bawat salita na lumalabas sa bibig niya. Talagang nararamdaman ko, concern na concern siya sa mga kaluluwa ng tao. Ganon si Apollos. Nung siya ay nag-share, nagpipreach, mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa mga tao, ayaw niyang mapahamak. Alam niyo mga kapatid, dapat ganito rin tayo eh.
Dapat nandun yung zeal natin. Gusto natin mag-glorify lagi ang Diyos sa buhay natin. Lord, sa lahat ng ginagawa ko, sana maluwalhati ko po kayo. Kung gagawin ko yung bagay na ito, dapat yun ang aim ko. Kung hindi man, wag na lang. Yun dapat yung goal. Yun yung zealous na eh. Gusto natin mag-glorify ang Panginoon. Gusto natin maligtas yung mga tao. Gusto natin malugod ang Diyos. Diba? Gusto natin maiparamdam sa mga tao yung pagmamahal natin sa kanila din. Yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Diba? Grabe. Nandun yung pagmamahal niya sa learning. Nandun yung fervent niya, zealousness niya sa Diyos. Tapos may binanggit dito eh. Sabi dito, he was diligent in teaching. Tingnan niyo doon sa verse 25. This man was instructed in the Lord. Sabi niya ganun, no? And he spake and taught diligently the things of the Lord. Tinuruan doon niya sa mga bagay patungkol sa Diyos. Tapos, he taught diligently the things of the Lord. Yung word dito na diligently, he taught diligently. Ang idea daw nito ay yung catechism. Talagang diligently, tinuruan daw siya. Yung instructed in the way of the Lord, catechism. Mula bata, tinuruan na daw talaga siya ng mga magulang niya. Yung daan patungo sa Diyos. Yung mga bagay about sa Panginoon. Yung about sa Messiah na darating. At eventually, nakakatawa ito. Para tong si Timothy. Yung effort ng kanyang lola, yung effort ng kanyang nanay na ilid si Timothy sa pagkakilala sa tagapagligtas, nagbunga. Itong si Apollos, ganun ang nangyari. Trinain siya ng magulang niya doon sa scriptures. And then eventually, nakilala niyang Panginoong Kristo. Hindi pa malinaw directly kasi through dun sa nakilala niya dun sa through sa preaching ni John, pero eventually mas naliwanagan siya about the gospel nung in-expound na ni Priscilla na nakila sa kanya. Pero sabi rito, nagtuturo daw siya diligently, accurately, according doon sa kaalaman niya. Anong ibig sabihin? Yung kaalaman niya, dahil bunga daw doon sa pagtuturo sa kanya mula nung bata pa siya, at nung nakita siya ni Priscilla na Aquila, the way daw na nag-i-explain siya doon is he was explaining diligently. Anong diligently? Accurately daw. Tama daw yung sinasabi niya. Wala namang problema yung kila Priscilla na Aquila. Tama yung preaching niya, kaya lang kulang pa. Meron siyang part na hindi pa niya alam. At yun yung in-explain ni Priscilla na Aquila sa kanya. Kaya sabi nga dito, the things of the Lord, di nyo limited, knowing only the baptism of John. Hindi pa niya alam yung about the death, the burial, and the resurrection ng Panginoong Kristo. Yun yung tinawag sila ni Priscilla na Aquila. Sir, bakit po? Ako pala si Priscilla na Aquila. Ito yung asawa ko. Alam mo, natutuwa kami sa pinapangaral mo about kay Lord Jesus. Pero, medyo may kulang pa. Ano po yun? Tuturo namin sa'yo. Kasi kami mga disciples din kami ni Lord Jesus. Pares lang tayo, believer kami. Pero greater yung nalaman na namin about sa Kanya. May mga nadagdag na doon sa tinuro mo kanina. Ay, ganun po ba? Ano yun? Tutuloy namin yung kwento sa'yo. O din explain nila yung narrative. Alam mo, yung dumating na Christ na alam mo, hindi lang siya dumating, nag-minister, nagpagaling ng mga may sakit yan, bumuhay ng mga patay. Ay, ganun po ba? Paano nyo po nalaman yan? Yung apostle niya, nakilala ko. Sino po? Si Paul. Sino pa? Sila Pedro, malamang. Ay, ganun po. Ang galing naman. Natuto pa siya lalo. Ang alam niya lang kasing repentance and baptism of repentance dyan eh. Pero nakakatawa dito na buo na yung knowledge sa isip niya. About doon sa death, the burial, about doon sa gospel ng Panginoong Kristo, yung life and work ng Panginoong Kristo. And then something doon sa verse 26, somehow marami kang makikita, no? Hindi lang yung love niya for learning, yung zealous spirit niya, yung diligence niya doon sa pagtuturo, di ba? Talagang accurate daw siya. At the same time, yung katapangan niya din sa verse 26, at siya ay nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Hindi ako natatakot kahit sino yung kaharap, kahit siya pa yung pinakamatalino dito. Kaya kahit siya pa yung pinakamataas ang posisyon, baka mag-conflict yung aming beliefs. It doesn't matter to me. Hindi siya titiklop. Wala siyang pakialam kung sino yung audience niya. Not in a bad way, okay? Ibig niya sabihin, hindi siya natakot kahit anong sabihin ng iba, yung opinion ng iba about dun sa preaching niya. He doesn't fear men.
Kahit yung mga Jew doon sa Ephesus, baka kontrahin siya, hindi siya natatakot. Baka mataas yung status nila in life. Hindi mahalaga sa kanya yon. Hindi siya yung partial. Anong partial? Ay, mayor. Ay, dahito lang gayon ti ibagak madidigay sa baliti pamati na. Hindi niya babaguhin yung preaching dahil baka may ma-offend. Walang ganun siya. Andun yung katapangan niya. Katulad din siya ni Paul and Barnabas sa Acts 13:46. Then Paul and Barnabas waxed bold. Ibig sabihin, courageous. Alam niyo, sa pag-share ng gospel, kailangan natin maging matapang, no? Yung mga karakter na binabanggit natin, sana ito yung i-aim natin na magkaroon tayo this coming year, 2026. Ito na yung huling midweek natin. I think, tama ba ako? Ito na. Or may 31 ba? Yung Wednesday, 31. Ha? No, Friday tayo, pero sa online, naabutan pa nila yung midweek, yung Wednesday. Di ba? Pero ang ginawa ng mag-asawa na ito, nakakatuwa, under God's providential care. Nagtagpo yung landas ni Priscilla and Aquila. Nagtagpo yung landas ni Apollos tsaka ni Priscilla and Aquila. Hindi ko alam. Alam naman natin yung mag-asawa, business, di ba? Businessman, businesswoman. Nagbi-business sila, nagtitinda sila ng tela eh. Siguro nakarating sila ng Ephesus, narinig nila, ayos to. Umatindi sila ng sinagogue. Doon nila narinig si Apollos. At doon sinare ng mag-asawang ito yung salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hindi mo alam ako, ini-imagine ko nung mag-asawang ito, malamang nai-impress din sila. Wow. Nakaka-amaze din yung batang ito, 30 years old. Pero napaka-profound yung understanding niya sa scripture. Very eloquent siya. Learn. Yung explanation niya, ang linaw naman. Nakakatuwa. Kaya lang kulang pa, limited. Kaya tinawag nila, bro, may share ako sa iyo. Ano alam niyo nakakatuwa dito sa lalaking ito? Nung tinawag siya ni Priscilla and Aquila, teka lang, sino ba kayo? Ba't niyo ako tuturuan? Tatandaan niyo na. Wala siyang ganun. Ay, ano po yun? Willing siya. Kaya niya yung humility niya. At the same time, yung teachableness, yung kanyang spirito na willing siyang matuto. Hindi mahalaga sa kanya kung kay Priscilla galing, yung babae. Hindi masama yung ginawa rito ni Priscilla, ha? Bible study to, hindi to preaching, okay? Kala mo, pastor, yung preaching natin doon sa mga nakaraan ng November, bawal mag-preach yung babae. Si Priscilla hindi nag-preach, nagturo siya. Tsaka off pulpit. Parang Bible study to, somewhere. Okay lang ba yung pastor na magturo kami mga babae ng mga lalaki? Okay lang, basta hindi sa church, tsaka hindi sa pulpit. Kung sa church man, in the context ng pwedeng Sunday school, gano'n. Okay? Limited lang. Okay? Pero dito nakakatuwa yung humbleness and teachableness nitong lalaking ito, no? Sana ito yung katangian din na magkaroon tayong lahat, di ba? Na handa tayong matuto kahit sa iba. Handa tayong makinig. Marunong tayong magpakababa, di ba? And then, meron pa. Itong lalaking ito, maganda, hindi lang siya yung mayroon ng ganitong character. Yung testimony niya, maganda rin eh. Sa verse 27, and when he was disposed to pass into Achaia, gusto niya raw umalis, pumunta doon sa Achaia, the brethren wrote exhorting the disciples to receive him. Baba, may recommendation letter siya. Nagstay siya doon most likely sa Ephesus. Nakilala siya ng mga kapatiran doon. Nakita nila kung paano, ang galing. Na-bless kami sa buhay nitong kapatid. Yung sa stay niya dito, nakita namin yung demeanor niya, yung godliness niya, yung pagiging totoo niya sa amin, nakakatuwa. Ganun yung ginawa niya rito. Ano to eh, kumbaga rito, nagbigay pa nga ng recommendation letter. Nung apostolic time, ginagawa nila ito. Nakalagay din sa John 3. Sa 3 John, si John, sinulatan niya si Gaius, may mga lalaki doon na nagdala-dala yung recommendation din ni John. Ginagawa nila to noon. Pag pupunta ka sa ibang church, tas minister ka, may bit-bit silang recommendation from the apostle or from the church. Pag binabasa nila yon, ay i-accept ka nila.
Ngayon, hindi natin basta ginagawa yan na may pupunta rito ng minister galing sa ibang may dalang recommendation sa church nila, i-accept natin. Hindi natin pwede gawin ngayon. Bakit? Noon kasi, yung mga churches, ang nagtatag mga apostles. Ngayon, marami na ring discrepancy. Hindi natin alam kung ano yung hawak nilang doctrine. Nakuha nyo? Kaya kahit may dalang recommendation yun, hindi natin basta tinatanggap kahit gifted pa siya o kahit naging gamit-gamit siya dun sa previous niyang church. Diba? Hindi naman dito hindi issue rito yung yung whether totoo yun o hindi. Or may issue ba siya sa doctrine or hindi. Hindi. Yung ang issue natin dito is hindi rito issue yung yung pattern whether tinatanggap ba natin o hindi. Kasi sila ginagawa natin Hindi. Ang issue natin yung sameness natin, kung parehas natin, okay. Diba? Interviewin mo. Pero kaya nga ang ginagawa natin, we try na magkaroon ng magkakaibigang churches din o pastor. Pero mahirap makahanap. May mga kilala nga kami noon Ito may mga kapatid sa Imus, di ba? May mga kilala tayong churches noon. Pero later on, nag-iba na ang belief. Pero one thing kay Apollos, he has good report. And I think last two. Siya daw ay useful. He helped them much which had believed through grace, for he mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the scriptures that Jesus was the Christ. Dalawa yung nag-benefit. Yung mga kapatiran sa church ng Corinth, nag-benefit sa kanyang skill. Pangalawa, yung mga tao na hindi pa nananampalataya, narinig nila. Tinry silang i-convince ni Apollos, diba? Na dapat sampalatayan ng Panginoon sa Kristo. Ito, bago tayo matapos, i-add ko lang ito. Maganda yung character niya Hindi lang siya useful, siya din daw ay content. Alam niyo content? Contento siya. Na kasama niya si Paul, yung ibang elders or preachers sa Corinth na nagpipreach. Hindi siya nakikipag-compete. Alam niyo nakikipag-compete? Nakikipagpagalingan. Teka lang, ako yung pinakamagaling dito. Walang ganun siya. Kontento si Apollos na siya ay kasamang manggagawa ni Apostle Paul doon sa gawain sa Corinto. Alam din ni Apollos yung sinabi ni Paul Sabi ni Paul sa Corinto, ako yung nagtanim, si Apollos yung nagpatubig, pero yung bunga nanggagaling sa Diyos. Alam ni Apollos yun. Hindi niya inayunan yung mga ginagawa ng mga tao to the point nga na umalis siya. 'Di ba? And lastly, again, yung binanggit ko nung una, he was resilient. Okay? Let me end. Ito, gayahin natin to Marami tayong matututunan kay Apollos. Andun yung love niya for learning, di ba? Sana mag-desire tayo ngayong 2026 na Lord, sana mas asamin ko na matuto pa ako. Magbasa ako, makinig ako sa iyo, makasama yung mga kapatid, magbasa, mag-aral, di ba? Magkaroon tayo ng zeal for the truth. Maging patient din tayo na mag-share. Mag-share lang tayo na mag-share. Mag-share po kayo, lalo na yung mga students dito. Make most of your time dun sa school. Yung mga workers din, find time, opportunity na makapag-share. Di ba? Tapos, magkaroon tayo ng humility and willingness to be taught. Di ba? Kahit sabi na, maganda nga dito kahit highly educated na si Apollos, nakikinig pa siya sa iba. He has good testimony before the church. Sana ganun kayo. I-aim nyo, magkaroon kayo ng good testimony dito. Ganon si Apollos. As a Christian, magkaroon tayo ng good testimony. Lalo pa yung mga papasok sa ministry dito, lalo yung mga lalaki. Ingatan nyo yung sarili nyo. Kayo lang yung may pagkakataon pumasok ng ministry. Pag kayo nakagawa ng bagay na matindi, baka ma-forfeit yung chance nyo na makapaglingkod. Ingatan nyo yung sarili nyo. Kahit ako. I'm not preaching sa inyo lang. Lalo na sa akin. As a minister. Diba? Katulad din niya, maging gamit tayo this year. Hindi lang sa Ephesus, tsaka sa Corinto. Sana mas gamitin pa tayo ng Panginoon. Diba? Ma-fulfill natin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Diba? Sipin natin na magkakasama tayong manggagawa. Lalo na yung mga lalaki na kasama ko sa online.
na nakakapagturo. Diba? Kakasama tayo na pwedeng ako yung nagdidilig, pwedeng kayo nagtatanim, or vice versa. Pero isa lang yung pinagdilingkuran natin. At isa lang din yung Diyos na magbibigay ng bunga. And lastly, endure natin yung mga hardships. Okay? Hindi exempted si Apollos na maka-experience ng ganun. Na-experience din niya. Okay? Gawin natin yung mga lovely traits na ito ni Apollos. And let us share Christ more and more ngayon, 2026. And let us aim to be useful. Let's bow our heads and pray. Lord, we thank you sa gabing ito. We give honor, praises, and glory sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na makapag-aral kami. And bless your people tonight. In Christ may pray. Amen. Yan. Mga kapatid sa online, papasa ko na po kayo kay Brother Rogel. God bless you all po and good night.